Director General Jonathan Malaya, sinabi nito na nakatutok sila sa sektor ng seguridad dahil sa vulnerabilities nito. Paliwanag ni Malaya, ang TikTok ay Chinese-owned kung saan ang mother company ay nasa ilalim ng Chinese law na obligadong ilabas ang data sa kanilang gobyerno. Wow! Narito ang paliwanag ni Assistant Director General Jonathan Malaya. Pero yung access to your data sa TikTok, yun po yung makukuha ng China, no? Yung iba nga po nagsasabi, ganun din naman ng Facebook, ganun din naman ng Instagram, ganun din naman ng YouTube. Ngunit, hindi po sila Chinese-owned. Ang kakaibahan po ng TikTok, yung mother company niya is under Chinese law at may batas na ganun sa China. Kaugnay ng balitang yan, posibleng ilabas ng NSC o National Security Council sa susunod na buwan ang rekomendasyon kung ipagbabawal ang TikTok sa mga opisyal at tauhan ng sektor ng seguridad. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na isusumiti nila ang rekomendasyon kay National Security Advisor Eduardo Año sa Disyembre. Nagsumiti na rin anya ng position paper ang TikTok sa NSC hinggil sa mga kwestiyon at pangambang nagagamit ito sa pang-i-espiya. Giniit ni Malaya na posibleng magamit ng Chinese government ang TikTok app para manmanan ang kahit sino na maaaring makompromiso ang pambansang seguridad. Narito si Malaya. Kung malapit na po, nag-meeting na po kami, natanggap na rin po namin yung sagot ng TikTok, no? Kasi we also have to give TikTok due process. In fairness sa kanila, sila po ang nagpunta sa amin dito sa National Security Council. Nagsumite na sila ng kanilang kasagutan dun sa mga aligasyon laban sa kanila. At yung amin pong cybersecurity team dito, kasama ang NICA, ay tuloy-tuloy po yung aming meeting kasi inaantay na rin po ni NSA yung aming rekomendasyon. Samantala, iimbestigahan naman ng Senate Ethics Committee ang nangyaring information leak sa discussion ng confidential fund sa isang executive session. Ito ay matapos na labas sa isang balita kung saan pinangalanan ang mga senador na sumusuporta sa pagpapanatili ng confidential at intelligence fund para sa Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Senator Jingo Estrada, ang paglabas ng impormasyon mula sa isang executive session o sikretong pag-uusap ay violation sa Senate rules. Ngayong araw lang nagdesisyon ang Office of the Vice President na huwag namang nang ituloy ang proposal sa pagkakalob ng CIF. Samantala, welcome kay Congressman Elizalde Co, Chairman ng House Committee on Appropriations, ang report na nagkasundo ang mga senador na alisin ang confidential and intelligence funds ng mga civilian agency. Ayon kay Co, dahil dito ay mapabibilis ang pagpapatibay sa 2024 General Appropriations Bill. Sa bersyon ng Kamara sa Budget Bill, inalisan ng confidential fund ng Department of Agriculture, Department of Foreign Affairs, Department of Information and Communications Technology, Department of Education at Office of the Vice President. Sabi ni Co, batay sa schedule, November 27 matatapos ng Senado ang pagtalakay sa 2024 General Appropriations Bill at isusunod ang BICAM para mapirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos bago magpasko. Standby sa ating mga reports. Samantala, hindi na itutuloy ng Office of the Vice President ang kahilingan nitong 500 million pesos na confidential fund para sa taong 2024. Ayon sa spokesperson ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio na si Attorney Michael Poa, pwede lang magmungkahi ang Office of the Vice President ng kaukulang pondo upang maayos na may patupad ang kanilang mga proyekto kontra kahirapan at iba pa. Bukod dito ay nagiging ugot umano ng pagkawatak-watak ng publiko ang issue na ito, lalo't kaya't minabuti nilang huwag nang ituloy ang kahilingang bigyan sila ng kalahating bilyong pisong confidential fund. Ganito ang pahayag ng abogado ni Vice President Sara Duterte Carpio na si Attorney Poa.
Hindi na po ipursue, hindi na po itutuloy ng Office of the Vice President ang original na mungkahi para sa confidential funds. Bakit? Dahil po nakikita natin na talagang may tendency magkawatak-watak o magiging divisive itong issue na ito, at dahil dito ang naniniwala ang ating Vice Presidente na siya ay nanumpa na panatiliing mapayapa at matatag ang bansang Pilipinas. Kaya hindi na po niya ipursue ang proposal for confidential funds. Ang pahayag ni POA ay matapos sa tanungin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kung aapila pa si Vice President Sara na isulong ang 500 milyong pisong confidential fund sa kanyang tanggapan. Si Atty. POA ay siya ring spokesperson ng Department of Education. Sa iba pang balita, ligtas na sa peligro ang 3 Pilipinong marino na nasugatan sa Russian missile na tumama sa kanilang barko sa Odessa region sa Black Sea. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, nagtamo ng minor injuries ang Pinoy na kapitan ng barko at isang crew. Pero ang isa pang Pinoy na trainee sa engine room ay nagkaroon ng baling buto sa kaliwang kamay, pero lahat sila ay nagpapagaling na sa isang ospital sa Odessa sa Ukraine. Isang Ukrainian naman ang namatay sa nasabing missile attack ng Russia sa barko. Samantala, panukalang magtayo at ilipat ang tanggapan ng House of Representatives sa BGC. Bonifacio Global City, hindi prioridad. Ba't sila nagkakandara pang pumunta sa BGC, ha? Ang traffic dyan. True. Dapat nga doon sa lugar na hindi matraffic ha? Ayan. Dapat doon sa malayo. Ayan. Antipolo. Ayan, Antipolo. Ayan. Laguna. Para kapitbahay ko sila. Meron sa BGC. Nato ang report mula kay Aris number 12, Milky Regunana. Milky. Nakayateya, hindi prioridad sa ngayon ng Kongreso na ilipat ang lokasyon at magtayo ng gusali ng House of Representatives sa Bonifacio Global City sa Taguig. Ito ang nilinaw ni House Secretary General Reginald Velasco matapos isumite ang House Resolution 1390 ni na Congressman Elroy de la Fuerte, Aurelio Gonzalez Jr. at David Suarez. Ayon kay Velasco, maraming dapat ikonsidera sa paglilipat ng lokasyon at pagtatayo ng bagong gusali ng mababang kapulungan sa BGC, lalo na't sa ngayon, walang dahilan para isagawa ito. Sa resolusyon ng 3 kongresista, bubuo ng ad hoc committee para magsagawa ng pag-aaral para sa panukalang magtayo ng gusali at ilipat doon ng Kamara sa BGC. Katwiran ng 3 kongresista, makabubuti daw na magkatabi ang gusali ng Senado at Kamara sa iisang lugar para umano mas mabilis ang communication, coordination, and legislative work. Nakatakda ng lumipat ang Senado sa kanilang sariling gusali sa BGC sa kalagitnaan ng 2024. Matatandaan itinayo ang Senate building dahil matagal nang nangungupahan ang Senado sa gusali ng GSIS sa Pasay City kumpara naman lakay sa Kamara na may sariling gusali sa Batasan Pambansa Complex. Ang tanong nga lakay, wala naman dahilan para ilipat ang gusali ng Kamara sa BGC. Ano man ang dami nag-react na napaka-traffic lalong-lalo sa Bonifacio Global City. Yun nga Dapat nga sa mga lugar na tahimik doon ang Senado at Kongreso para makapag-isip sila ng maayos sa paggawa ng panukalang batas. Unless lakay man ng Milky, may mga unit sa BGC. Kaya gusto nila doon sila pipwesto. Anong meron dyan? Baka doon na sila nakatira lakay para walking distance na lang. Ang mahirap kasi dito, lakay at Thea, unang-unang gastos. Ayan. Ay, Diyos ko. Alam mo ba ng Milky na 1 square meter dyan sa BGC, 1 milyon mahigit. Oh, no thanks pass. Isang di pa lang, isang metro kwadrado, 1 milyon na. Diyos ko, dapat nga magtipid ang gobyerno, ang Kongreso. Oo nga, lakay at Thea. Ang sabi ni Sec. Gen Velasco, meron daw na inilaan na lupa na ang Taguig government sa Kongreso. Pero sabi nga niya, parang maliit yung kumpara sa kasalukuyang lugar ng Kamara sa Batasan Pambansa Complex na very iconic, lakay at Thea.
Napakaganda, napakalaki. Yes. Ang luwag-luwag na ang batasan. Kasya ang napakaraming mga kongresista na True. more than 300 ngayon. Kumpara sa ilalagay mo sa isang lugar na napatraffic, sabi nga ng mga netizen, nung tinext ko itong resolution na ito, Lakay at Tasea, naku, dadagdag pa sila sa sobrang traffic sa BGC, sa dami daw na mga sasakyan ng mga kongresista. Hindi, tsaka taxpayers money yan, manang Milky. Tama. Ha? Abay, dyan ba gagastusin napakamahal samantalang may sarili nilang lupa, building sa kamara, batasan, ba't aalis pa sila dyan? At kakapaayos lang yan, di ba? Why go bira fixing what naman. ain't broken? Di ba sila marunong magtipid? Oo. Naka-renovate lang ng True. plenary na napakaganda. Tama. At makikita mo na iconic siya, matagal nang ginagamit, batasan pambansa complex. Pero ang sabi nga ni Tech Gen Velasco, walang dahilan para ilipat. Kasi reaction ito doon sa resolution ng 3 kongresista Lakay at Tasea. Buti sana kung sobra-sobra ang pera natin. Ha? Kulang na kulang. Lilipat ka sa isang lugar na ang isang High-end. metro kwadrado, mahigit 1 milyon. Diyos ko po. Oo. Buti sila Ay, kung yung sarili ano, ng yung pera desisyon- yan. Go! Yung desisyon ng Kamara Lakay at Tasea na yung desisyon ng Senado na lumipat, talagang dapat lang kasi nangungupahan sila ng napakatagal na sa GSIS na ang laki rin ng gastos. So yung panukalang yan, nabuo noong panahon ni Senate President Tito Soto, na panahon na para magkaroon sila ng sariling building, para hindi nagbabayad ng bilyones buwan-buwan sa GSIS. Sino ba may panukalang lumipat sa BGC, Manang Milky? Ulitin ko, Lakay, yung isa kaibigan mo dito Naku po. Congressman El Rey Villafuerte, Ha? Aurelio Gonzalez Jr., Naku. yung kaibigan mo, Congressman David Suarez. Ha? Peace be with you. Abay, pwede po ba kahit mga kaibigan natin iba dyan mag-isip-isip naman sila? Maawa naman sila sa bayan. Oo. Pero wag ka nang uminit ang ulo, Lakay, dahil ang sabi nga ng Secgen Reginald Velasco, hindi ito prioridad sa ngayon ng Kongreso. Kahit hindi pa dapat iwala sa plano yan. Oo, take it out of your minds. Wag itulong itong resolution na ito. Nakaka-high blood ng dugo. Teka muna. Ang dating Pangulong Gloria, ayan, umattend na ba ng sesyon? Hindi pa yata siya dumarating. Hindi pa Lakay. dumarating? Baka next week kapag nagsimula ang sesyon ng Kamara. Okay. Maraming salamat, Manang Milky. Gandang hapon, Lakay Tea, para sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH. Ako si Neil Sirigunan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Ang ilang kongresista natin, gusto pa yata maging commissioners. Ay, naku po. Huwag naman, otopas yan. Higit 100 nanalong kandidato sa barangay at SK elections, hindi pa na ipoproklama. Idetalye mo nga, RH14 Left Narciso, Miss Left. Ms. Thea Lakay, nasa 100 at isang nanalo sa katatapos na barangay at sangguniang kabataan elections ang hindi pa na ipoproklama ng Commission on Elections. Sa Bagong Pilipinas Ngayon public briefing, sinabi ni COMELEC spokesman Attorney John Rexlau Janco na mula ito sa 400 kandidato na may kinakaharap na petition for disqualification dahil sa premature campaigning, illegal campaigning at vote buying. Ayon kay Lau Janco, ang higit 100 nanalo ay na-issuehan ng order for suspension of proclamation. Hindi naman anya ito dapat ikabahala dahil ang kanilang pwesto ay pinupunan noong mga dating nakaupo under holdover capacity na pinagtibay ng Korte Suprema. Nakasadaan niya sa Republic Act 11462 na maaring maupo ang mga incumbent officials sa holdover capacity hanggat wala pang kapalit. Umaasa naman ang COMELEC na agad matatapos ang mga kaso para malaman kung tuluyang madidisqualify ang mga ito o kung makauupo sa pwesto. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Let, mula sa Malacanang. Samantala, dumako tayo sa Senado, kung saan nagpunta kanina ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Abay, yung latest Raymond, totoo bang pati confidential fund ng DepEd ay binawi na rin ng Vice Presidente? At batas naman para sa confidential and intelligence fund, dapat balangkasin upang matigil ang kontrobersya. Ayan, ayon kay Senator Tol Francis Tolentino, dapat lang
Para kung hindi kahit ano-anong ahensya na lang dyan, may CIF, hindi naman kailangan. Halata naman. Aris number 28, Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor Mistea, hindi matitigil ang kontrobersiya hinggil sa confidential and intelligence fund hanggat walang batas na ipinapasa ang 2 kapulungan ng Kongreso para dito. Ito ang paniniwala ni Senator Francis Tolentino kasunod ng kontrobersiya ng CIF sa mga civilian agencies ng gobyerno. Sa deliberasyon ng 2024 budget, sinabi ni Tolentino na kapag may batas na hinggil sa CIF ay malilinawan na ang lahat. Dahil sa pagitan nito ay Kongreso na mismo ang magtakda ng malinaw na alituntunin hinggil sa CIF. Dahil sa ngayon ay napakaraming mga government agencies ang gustong magkaroon ng sariling kalintulad na pondo. Giit ng Senador, kailangan mabago ang Joint Circular 2015-01 na inisyo ng Commission Audit at iba pang executive offices para sa paggamit ng CIF. Narito si Senador Francis Tolentino. President, it is about time that we pursue legislation giving flesh and muscle to the provisions of Article 28, Article 2 of the 1987 Constitution, defining the reasonable conditions prescribed by law. Siguro po tapos na lahat yung pag-uusap na yun. Intelligence funds, confidential funds, discretionary funds, liliwanag po lahat. If the good minority leader would agree. So lahat po siguro ng pag-uusapan natin about confidential funds, maayos natin kung isa sa batas po natin the spirit of the provision, the constitutional provision I mentioned a while ago. Si Senator Francis Tolentino, samantala Mayor at Mistea, isinuko na din ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng DepEd ang kanilang hinihinging 150 million pesos na CIF. Ito'y bago-bago lamang ito, Mayor at Mistea. Sa pahayag na binasa ni Senator Tia Cayetano na siyang sponsor ng budget ng DepEd, piniling ni VP Sara na ilipat na lamang sa National Learning Recovery Program ang nasabing pondo na ikinatuwa naman ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Sa ngayon ay humaba pa rin ang diskusyon sa budget ng DepEd samantalang nakapila pa rito ang budget ng DILG kaya't napakarami sila dito sila Secretary Benar Avalos, ang Department of Foreign Affairs at ganoon din ng Department of Trade and Industry kaya't tatapusin ito ngayong gabi dito sa Senate Plenary. Kaya pala ang traffic sa paligid ng Senado, dahil mga sasakyan na. Oo. Pati Budget DICC, budget pala. DILG at saka OVP at DepEd pala ang ano diyan, ang mga nandyan sa Senado. Oo, kaya walang maparkingan. Kahit yung mga bawal pinaparkingan dati along ito harap ng Senate na kalsada. Ay wala. Talagang sa dami nagdo-double park pa yung iba kaya may problema. Totoo yan, Mayor, at marami pang mga bantay na tawan ng pulisya dahil nga nandito lahat yung kailang mga bossing, Mayor at Mistea. Ang magandang development nga lang dito ay nagkaroon na ng linaw hinggil doon sa mga kontrobersiyang kinakarap ng CIF, ng Office of the Vice President at ganoon din ng Department of Education. Sandali lang, Raymond, isa pang issue. Ayan, nato kayo na ba, binanggit na ba kung sino ang senador na nag-leak ng mga napag-usapan sa isang executive session tungkol sa CIF, Raymond? Wala namang kriminal na umaamin, Mayor. Ay, sa bagay. Kung wala umaamin, sino ipapatawag ng ethics committee? Yung media na nagkwento. Noisy kasi siya Kawawa naman, messenger lang yun. Yun ang problema dito sabi nga namin ba't yung media ang pinag-iinitan malalaman ba ng media na yun kung walang nagkwento sa kanila? Sila lang naman ang nandoon. So, teka muna, Raymond, enumerate mo yung mga senador na nandun sa executive session. Ilan ba sila? Pala tayo. Ano yun? All senators caucus yun, Mayor. Halos Present? 23 yata sila na nandoon. Hindi ko malaman kung sino yung wala Ganun ba? Akala ko selected lang yung mga senador na nandun na lahat pala? Maliban sa isa? Lahat yun, Mayor. Lahat sila nandoon. Kaya
nagtitinginan sila kung sino daw sa kanila. Ang medyo masama ang loob doon naman, Mayor, yung siyam na pinangalan ng sila kasi yung parang nagbilang sila kung sino yung pabor na ibigyan ng CIF, yung Office of the Vice President. Akala nila madami sila, yung pala kulang ang bilang, siyam yung napangalanan doon. Parang sila yung nalaglag. Sila yung umaangal na bakit ganun na sila daw ang pinangalanan. Okay. Maraming salamat, Raymond. Abangan natin yan. Mula sa Teka. Sandali. Sino bang reporter ang nagbalita niyan? Taga saan? Sino ba nakascoop niyan? Ikaw ba? Hindi. Taga TV, radyo, dyaryo. Hindi, online. Tanungin mo si Yusek Lakay. Ikukwento niya. Ganun ba? Sino Yusek ka? Yusek Roy Martil. Tanong mo sa politiko. Okay. Sige, abangan. Parang alam ko na kung kanino ang source niyan. Parang naasinta na ng bubuit mo, Lakay. Magkakaalaman sa kulay yan. Di color ba yan o puti? Okay. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Paz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Standby Edniel Parosa, standby Christian Manyo. Nako, ang LTFRB muling ipinaliwanag na walang magaganap na jeepney phase out sa katapusan ng taon. O nga naman, ba't i-phase out? Wala nang hanap buhay. Ang dami-dami ng tambay, ha? Ayan, ilang milyon yung unemployed. Secretary Benny Laguesma, tapos tatanggalan mo pa ang hanap buhay yung mga jeepney drivers. Pambira naman ha? Standby Edniel Parosa, ba malulupit ito, ha? Ang US Marines sasamahan ng Japanese Marines ba to, ha? South Korea at UK abay sasama sa Pilipinas sa military exercise simula ngayong araw. Standby Edniel, standby Christian Manyo, standby Marites Aliyah Ikatlo de Fort. Oras, Miss Thea. Kulang-kulang 12 minutos bago mag-alas 5. Oras sa Kuyang Barney Hosana. Happy trip sa ating mga brethren na patungo sa Baguio City sa kanilang district convention. Samantala, Philippine at US Marines sasamahan pa ng Japan, South Korea at UK sa military exercise kamandag simula ngayong araw. Saan ba ito isasagawa, Edniel? Sa West Philippines ba ito? O dun sa mga EDCA sites? Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Ms. Thea, mahigit sa 2,600 sundalo mula sa Philippine Marine Corps at United States Marines ang kasadong magsagawa ng panibagong joint military drill simula ngayong araw. Umarangkada ng exercise kamandag, halaw sa Filipino phrase na kaagapay ng mga mandirigma ng dagat sa ikapitong sunod na taon. Pero sa kauna-unahang beses, ilalahok sa exercise kamandag ang mga sundalong Hapon at Koreano habang magsisilbi namang observers ang United Kingdom. Ayon kay Exercise Director Brigadier General Jimmy Larida, lalahok sa exercise kamandag hanggang November 20 ang 1,732 mula sa Pilipinas, 902 na sundalong Amerikano, 57 na mga sundalong Koreano, 50 sundalong Hapon at 8 mula naman sa UK. Layo na nga pinagsama-samang pwersa ang maigiit ng maritime security at matiyak ang kooperasyon ng mga ito para mapanatili ang mapayapang Indo-Pacific region. Kabilang sa mga drills na nakalatag sa kamandag ay coastal defense training, humanitarian assistance in engineering at special operations. Isasagawa Lakay itong drills sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Batanes, Zamboanga, Tawi-Tawi at sa Palawan sa West Philippine Sea. Edniel, Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Lakay. may kasamang mga warship dyan tsaka submarine? Lakay, mukhang may mga amphibious vehicles. assets. Susubukan. May May mga
May kasamang mga fighter jets dyan. Yan ang abangan natin lakay kung ano mga assets ang makikita natin dito sa exercise Kamandag. Pero ang sigurado ay tampok dito at nakapokus sila sa coastal defense. Yan ang binabanggit. O isa yung coastal defense sa mga main focus itong exercise Kamandag sa taong ito. First time in history nasasama ang Japan, South Korea hanggang European country na UK dito sa bilateral exercise dito ng Japan, ng US at ng Philippine Marine Corps. Okay, maraming salamat Christian, Ednel. Maraming salamat lakay at Mr. Back to you. Samantala, LTFRB muling ipinaliwanag na walang magaganap na jeepney phase-out sa katapusan ng taon. Ang report ibibigay ni RHA Christian Manyo. Christian. Lakay at Teya mulingan nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na walang magaganap na jeepney phase-out sa katapusan ng taon o yung pag-aalis ng traditional jeepney sa lansangan kapalit ng modern jeep. Ayon kay LTFRB Director Attorney Robert Peig, ang nakatakdang palugit sa December 31 ay para lamang sa industry consolidation sa kinabibilangan o kabilang sa components ng PUV Modernization Program. Sa makatuwid, paliwanag ni Peig, ang ibinigay na palugit ng pamahalaan ay ang pagsasama-sama lamang ng mga tsupero-operator sa isang kooperatiba o korporasyon. Dagdag pa ng opisyal, ang mga traditional na jeep ay papayagang pa rin bumiyahe basta't ito'y nananatiling roadworthy para bigyan ng sapat ng panahon ng mga tsuper na magkaroon ng modernong jeep. Sa ilalim ng PUV Modernization Program, kinakailangan sumali o bumuo ng isang kooperatiba o korporasyon ng mga tsupero-operator bilang unang hakbang tungo sa hangarin ng pamahalaan na makamit ang ligtas at abot kayang pampublikong transportasyon sa bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Christian Manyo. Samantala, hinarang naman ng Bureau of Immigration ang isang American national na makapasok sa Pilipinas dahil sa umano'y pagiging rude o bastos, magaspang. Ayon sa immigration, kinilala ang American national na bastos na si Anthony Joseph Lawrence, 34 years old, na lumapag sa NAIA Terminal 3 noong Martes. Ibinato daw nitong Amerikanong si Lawrence ang kanyang passport at mobile phone sa immigration officer. Bastos nga. Siga pala. Matapos mag-fill out ng e-travel system. Nabatid na naglagay pa ng pekeng address itong Amerikanong si Lawrence at hindi inilagay ang kanyang buong pangalan at naglagay pa ng mahalay na salita sa kanyang e-travel system. Abay, dapat dinagukan mo nito bago pinabalik, ha? Airport to airport sa Amerika. Ang pangalan po ay Anthony Joseph Lawrence. Samantala, kinasuhan na ang 3 suspect sa brutal na pagpatay kay radio announcer Juan Humalon alias Johnny Walker ng 94.7 Kalamba Gold FM sa Misamis Occidental. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, kasong murder at theft ang inihain laban sa 3 suspect na hindi muna pinangalanan. Binaril at napatay si Humalon habang nagpoprograma sa kanyang home-based radio station. Brutal na krimen na napanood sa Facebook Live. Hindi pa inaanunsyo ng otoridad ang maaaring motibo sa pagpatay sa broadcaster. Sinibak naman sa tungkulin ang 11 tauhan kasama ang opisyal ng Station Drug Enforcement Unit sa Barbora Police Station ng Manila Police District sa May Quiapo, Manila. Ayon kay MPD Chief Police Colonel Arnold Thomas Ibay, ito'y dahil sa paratang na extortion laban sa ilang miyembro ng Drug Enforcement Unit ng Station 14. Nakita sa isang social media post na dumayo sa lugar ng Station 2 ang ilang pulis ng Station 14 para arestuhin ang 2 babae. At batay sa alegasyon, walang dalang warrant of arrest ang mga pulis at pinakawalan lamang ang babae matapos magbayad hingan ng 45,000 pesos. Sa ngayon ay nakipag-ugnayan pa ang pulisya sa mga sinasabing biktima ng extortion.
Samantala, bumaliktad ang isang kotse na may sakay na mag-iina matapos salpukin ang concrete barriers sa ginagawang MRT7 sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Sandali, RH TV, pakipakita ka yung video ni Val. Ayan, okay. Proceed, Ms. Thea. Sa ulat ni RH5 Val Gonzalez, nangyari ang insidente matapos makabig ng nagmamanehong nanay ang manibela ng sasakyan at salpukin ang barrier. Agad namang natulungan ng safety personnel ng MRT7 ng ina at 3 niyang anak na bata. Ligtas silang nailabas sa kotse pero nagtamo ng konting galos ang nanay at ang panganay na anak. Buti naka-seatbelt sila, ano? Yun, tama yan, Lakay. Baliktad, ayan, nakatihaya na yung kotse. Yung may turn turtle yung tawag dyan, Lakay, ano? Turn turtle yan. Turtle. Ayan, buti naman. Pero eto ang masaklap dahil patay po ang mag-ina matapos matrap sa isang sunog sa kanilang bahay sa may San Dionisio, Parañaque City. Kinilala ng Bureau of Fire ang mga namatay na sina Salud at Brian Del Monte na magkahiwala na nakita sa loob ng kanilang bahay. Sumiklab ang sunog dako alas 12 na hating gabi at mabilis na kumalat. Nadamay ang 20 bahay. Umabot sa 3 oras ang sunog bago idineklara ng mga bumbero na fire out pasado alas 3 kaninang umaga. Nakasusuklam na balita, kinasuhan na ang tiyuhin na inakusahang paulit-ulit na gumahasa sa kanyang 13 anyos na pamangkin sa Quezon City. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Captain Anthony Dakkel ng Quezon City Police District Station 14 na kinasuhan ng statutory rape ang suspect na isang driver-vlogger. Pinangakuan ng tiyuhin ng kanyang pamangkin na galing sa probinsya na bibigyan ng trabaho sa Maynila. Dinala mismo ng suspect ang biktima sa bahay na kanyang pinagtatrabahuhan at dito ginawa ang halos araw-araw na pangahalay sa dalagita. Narito si Captain Dakkel. Isang linggo pa lang pagdating na dyan sa lugar na yan, sinimula na siyang halayin hanggang nung petsa ng pagkakahuli namin. Araw-araw yun. Opo. O manhino sa mga tagapakinig, no? Opo. Ang sabi ng bata, biktima, regla lang daw po ang pahinga niya pag may reservalo po. Nasa pangangalaga na ng bahay Kalinga sa Quezon City ang biktima. Ilan taon yung bata? 13. Diyos ko po. Bastos. Dapat putulan ng barangay. Dapat chap-chapin yun. At ipanguya sa kanya, Lakay. Sa balitang showbiz, Ms. Thea. Ito na nga, Billy Crawford at Vice Ganda nagkabati na. Ibalita mo, AI Ikatlo the 4th. Lakay at Miss Thea. Lakay at Miss Thea, naging emosyonal ang dating magkaibigan na sina Vice Ganda at Billy Crawford matapos ibalita ang good news na nagkabati na sila. Hindi na bahagi ng Showtime si Billy, pero nag-guest ito sa Noontime Show kasama ang asawang si Colleen Garcia at anak na si Amari. Matapos ang performance ni na Vice ay nagpasalamat ito kina Billy at Colleen dahil kagabi lang daw siya lumapit sa dalawa para imbitahan bilang guest. Nais kasiya niya na ipaalam sa publiko na okay na sila ni Billy at hoping na ma-inspire din ang mga manonood na mag-heal at makipag-reconcile sa mga taong mahahalaga sa kanila. Ayon kay Vice, isa si Billy sa mga taong mahalaga sa kanyang buhay na itinuturing niyang best friend. Sabi naman ng aktor, mismo ang kanyang ama ang nakiusap na makipagbati na siya kay Vice. On air ay nag-story ito sa comedian at humingi rin ng tawad sa kanyang Showtime family. Matatanda ang magsimula ang umano'y hindi pagkakaunawaan ni na Vice Ganda at Billy Crawford nang umalis ang aktor sa It's Showtime. Para sa Breaktime Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa show. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Maristes. Aliyah Ikatlo the 4th. Dapat nang give love on Christmas Day. Oo, maganda yung magbati-bati na sila lahat. Sige, magbatian kayo lahat. Yan, galingan nyo sa pagbabatian. Bawal ang away-away, ha? Ayaw natin yan, Lakay. At bago tayo magwakas, ayan, magandang hapon sa ating mga brethren galing sa Northern Luzon. Sa kanilang North Luzon Multi-District Convention, Region 1 and 2 CAR sa Baguio City. Sino ba ang inyong mga kandidato, Kuyang Barney Hosana, ha? Para sa Junior Grand.
At sa amin dito sa Metro Manila, NCR ay meron na, ha? Tatlo aming kandidato, illustrious potentate Nelson Yao, very worshipful Attorney Cornelio Jun Samaniego, at Kuyang Gerard Ceballos. Good luck sa ating mga candidates. Good afternoon din, Second Gentleman Attorney Mans Carpio, ang dating boyfriend ni Vice President Inday. Ngayon ay roommate na. At Kuyang August Rojas, very merciful. At BJMP Chief General Ruel Rivera. At yan ang kabuuan nating palatuntunang. Good afternoon din kay Kuyang Kix Manuel ng Nueva Ecija. Galing-galing na instructor sa aming Lodge of Instruction na kahapon. Ako po si Delio Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Antabayan ang mga balansyadong balita. O teka muna, may report si ating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay. Tatanungin ko palang lakay eh. Nabuhabati kay Attorney Ferdinand Topacio na magbe-birthday ngayon. Aba, kasabay pala niya si Senator Amy Marcos, ha? Nagsara po sa palitan ng foreign exchange sa dollar. Ang isang dollar po, mahabigan ng mga misis, ay 55 pesos and 89 centavos. Ba, lumalaban. Tumatatag ang piso natin. Balansyadong balita, susunod na Chairman of the Board, Henry Uri, at Miss O, Karen Oyong. Bye-bye. Stay safe and Merry Christmas. Champion.